niyang makita ang babae. Kahit na tinanggihan siya nito at nahirapan siyang tanggapin iyon, he still wanted to see her. After all, hindi naman niya rin masisisi kung bakit nagawa nitong matakot sa kanya. Hindi rin siya nito kilala. Ang akala nito ay simple lamang siyang pintor na inaalok ito na magmodelo. Napag-alaman niya na isang aspiring model ang babae pero hindi nito gustong magmodelo para sa kanya. Para sa isang painting niya na kung sakaling mapagtatagumpayan niya, mas malaki pa ang isisikat nito. Ngunit sa kabila ng lahat, may malaking bahagi ng isip ni Charles na ayaw sukuan ng babae. Kailangan niyang mahanap ito. Gusto niya makasama ito. Kung hindi man ito pumayag sa palusot niya sa pagkuha dito bilang kanyang modelo, pues ay gagawa siya ng ibang paraan. Napakalaki ng ngiti ni Naomi habang sakay siya ng tricycle papunta sa orphanage na madalas niyang dinadalaw. Dahil sa tinatamasan na rin niyang swerte ngayon, mas nagkaroon siya ng urge na tumulong lalo. Namili siya ng grocery at iba pang mailuluto para magpa-feeding program ng orphanage. Hindi iyon ang unang beses na ginawa niya iyon, pero mas masarap ang pakiramdam niya ngayon dahil sa pagkakataong iyon. Alam niyang mas mapapasaya niya ang mga bata roon. Marami siyang napamili dahil nabigyan siya ng advance payment para sa malaking commercial na gagawin niya. Nang makababa, si Naomi ng tricycle ay nagpatulong siya sa driver na ipasok sa orphanage ang kanyang ipinamili. Nang matapos siyang magbayad at magpasalamat sa driver ay napakunot ang noo ni Naomi nang tila out of nowhere ay sumulpot mula sa kung saan ang isang hindi niya inaasahan pero hindi rin naman maalis-alis sa utak ni Naomi na lalaki. "Hey!" Bati nito sa kanya. Pero kagaya ng dati, hindi naman nagawang ngumiti ng pintor na lalaki na nakita niya sa park. "Hey yourself." Nakakunot ang noo na wika ni Naomi. "Anong ginagawa mo dito?" Nagtaka si Naomi. Tinanggihan niya ang alok nito na maging modelo nito. Kahit pangarap niya na yumaman, masusi pa rin sa mga proyektong ibinibigay sa kanya. Hindi siya ganoon katyaga upang mag-post ng matagal para lang sa isang pintor. Hindi rin niya gaanong kakilala ito. Hindi niya nga alam kung sino ang lalaki, kung ano ang pangalan nito. Paano kung niloloko lamang pala siya nito na isang pintor ito? Hindi pa man rin maganda ang una nilang pagkikita. Binastos siya nito. Paano kung bastusin din siya nito habang ipinipinta siya nito? Kahit na ba may kakaibang atraksyon siyang nararamdaman dito, mas pinapanaig pa rin ni Naomi ang sinasabi ng kanyang isip. Hindi siya dapat basta-bastang nagtitiwala. Ang akala niya ay susuko ang lalaki pagkatapos niyang tanggihan ito. Hindi rin naman kasi siya nito tinangkang habulin. Pero nagkamali siya. Mukhang hindi ito basta-basta sumusuko. Sinundan pa siya nito. Kung paano nito nagawa iyon, bahagyang ikinababahala ni Naomi. Bahagya lang dahil kahit papaano ay nagustuhan niyang hindi pa rin pala sumusuko ang lalaki. Nalungkot din kasi siya na parang sinukuan lang siya ng lalaki. Ibig sabihin ay hindi naman talaga ito ganoon kainteresado sa kanya. Nagkibit balikat ito. "Ikaw, anong ginagawa mo dito?" Sinabi ni Naomi ang dahilan. Tumangutango ang lalaki. "I'll help." "Sigurado ka?" Nagulat si Naomi na gustong tumulong nito pero in the other hand, ikinatuwa niya iyon. Sa totoo lang ay problema nga niya ang tutulong. Si Martin sana ang kasakasama niya ngayon pero dahil biglaan naman itong pinapasok ng boss ay hindi ito nakasama. May mga madre man sa orphanage na handang tumulong ay ramdam din ni Naomi na mahihirapan siya. May counting games din kasi siyang inihanda para kahit papaano ay mapasaya niya ang mga ito. Kailangan din niya ng katulong para doon. "Subukan mo." Nauna pang pumasok sa kanya ang lalaki. Ito din ang nag-ayos ng mga gamit. Tila ba sanay na sanay itong tumulong. Nang makita rin nito ang mga bata sa orphanage na pinuntahan nila, ay kinumusta nito ang mga iyon. Kahit ang mga madre sa orphanage ay ganoon din ang ginawa ng lalaki. Bahagyang ipinagtaka ni Naomi ang ginawa ng lalaki. Mukhang sanay na sanay itong tumulong. Para bang alam na alam nito ang ginagawa sa isang feeding program. Nag-supervise din ito sa ilang activities na pinagawa niya sa mga bata. Nang magpapagame siya sa mga bata ay aktibo din ito. Pinag-drawing niya ang mga ito at ang kung sino man na may pinakamagandang drawing ay bibigyan niya ng prize. Nag-alat siya ng 1 oras para sa pag-drawing ng mga ito. Ang may 3 pinakamagandang drawing ang bibigyan niya ng premyo.
Nagbantay lang si Naomi habang ang lalaki ay nagra-rounds para tingnan ng mga bata. Naobserbahan niya lalo ito. Ilang beses nitong pinuna ang mga drawings ng bata. Hindi pa rin ito ngumingiti pero hindi naman ito yung tipo na masungit sa pagpuna ng nakikitang mali nito sa drawings ng mga bata. Sa halip pa nga ay tinuruan nito ang mga bata na mas lalo pang maayos ang pagguhit. Ang dami niyo pong alam, kuya. Artist po ba kayo? Tanong pa ng isang bata. Simpleng tumangulang ang lalaki. Kahit ilang beses din na nagpasalamat ang mga bata sa turo na ibinigay nito ay tila hindi rin iyon dinidibdib ng lalaki. He looks so humble. Kahit ilang papuri ang natatanggap nito mula sa mga bata dahil sa malaman nitong pagtuturo ay tangulang ito ng tango. Pakiramdam tuloy ni Naomi ay lumalambot ang kanyang puso habang tinitingnan niya ito. Hindi naman pala talaga ito masama kagaya ng unang niyang nakita. May soft spot ito para sa mga bata. Hindi man niya nakikita na nagbibigay ito ng masayang emosyon. Ang makitang bukal sa loob nito ang pagtulong ay dagdag points para kay Naomi. In fairness naman Nini, ang gwapo ng kasama mo ngayon ha? Nobyo mo ba siya? Pag-usisa ng isa sa mga madre sa ampunan. Namula si Naomi. Tumanggi siya. Naku, sayang naman. Napakagwapong lalaki. Hindi lang marunong umiti pero mukhang marunong makasama. Mukhang mabait. Ganoon din ang nasa isip ni Naomi. Kagaya ng mga nangyari, hindi niya inaasahan na matatagpuan niya na ganoon naman pala ang lalaki. Kahit hindi niya pa alam ang totoong pangalan nito dahil sa mga nakita niya dito, ngayon ay unti-unti na nitong nakuha ang kanyang tiwala. Pumili si Naomi ng 3 pinakamagagandang drawing. Halos lahat ng mga iyon ay nabigyan ng personal na instruction ng lalaki. Dahil may awarding, mayroon din na picture taking. Niyaya niya ang lalaki na sumama sa picture taking dahil nakita niya ang 3 napili niya ay personal na tinuruan din nito. Tumanggi ang lalaki pero nayaya rin sa huli. Mukhang ilang pa ito sa pagpapalarawan pero nang lukuhin sila ng mga madre at bata na sila naman ang magpakuha ng larawan ay hinapit pa siya agad nito. Bahagyang nagulat si Naomi sa nangyari pero pumayag din. Nang matapos ay tiningnan niya ito na nakita niyang tumingin din pala sa kanya pagkatapos. Nakahawak pa rin ang mga kamay nito sa kanyang bewang at nakahapit pa rin sa kanya. Kahit kailan ay hindi ginusto ni Naomi na mapalapit sa kahit na sinong lalaki. Kahit kay Martin ay hindi niya gusto magkaroon ng malapit na physical contact gaano man sila ka-close sa isa't isa. Naiintindihan ni Martin iyon. Madalas ay naiilang siya kapag napapalapit siya sa isang lalaki. Dapat ay maramdaman din ni Naomi iyon ngayon. Pero sa halip na lumayo, tila nagustuhan pa ni Naomi ang closeness nila ngayon ng lalaki. Tumitibok na naman ang kakaiba ang puso niya. Mas malakas pa iyon kaysa noong una silang nagtagpo. Sa pagkakadikit din niya sa lalaki ay tila may kuryenteng dumaloy din sa kanyang balat. Nakakagulat pero kagaya ng tibok ng puso niya, iba rin ang pakiramdam. Mas may paliliwanag na masarap iyon kaysa sa nakakatakot. At nang lumayo ang lalaki sa kanya ay bahagya pang nalungkot sa Naomi na natapos na agad ang moment na iyon. Nang matapos ang feeding program at nagpaalam na sila sa mga bata at madre, ay hindi pa rin naman umaalis sa tabi niya ang lalaki. Nagustuhan naman niya na sinusundan pa rin siya nito dahil yun talaga ang gusto niya. Kailangan niya magpasalamat sa lalaki sa pagtulong nito sa kanya. Tutal, may natira pa rin naman siyang pera para maitreat ito kahit papaano. Pagkababa nila ng tricycle na inupahan niya ay naramdaman kaagad niya na hindi naging komportable ang lalaki. Kagaya din ang hindi nito pagiging komportable sa loob ng tricycle. Paano naman kasi dinala niya ito sa bangketa? Huwag mo sabihin na dito ka nakatira. Malapit dito? Wika ng lalaki nang makababa sila. Kung ganoon, gusto mo ba na ihatid ako sa bahay? Kunot ang noon na tiningnan siya nito. Hindi pa ba obvious sa ginagawa ko? Shucks, ano ba talagang gusto ng lalaking ito sa akin? Naisip-isip ni Naomi. Gusto raw nito na maging modelo siya pero bakit iba ang pakiramdam ni Naomi? Ganoon ba talaga dapat kapag sinusuyo na maging modelo? Gusto pa na ihatid sa bahay? Nagulat man si Naomi ay hindi rin niya maiwasan na mapangiti. So determined. Pero hindi naman talaga ito ang papunta sa bahay namin. 1 jeep away pa. Kaya kita dinala dito para matrip naman kita sa ginawa mong pagtulong sa akin. Treat? Dito sa bangketa? Bahagyang nanlaki ang mata nito. Oo, kunti na lang ang pera ko kaya pagpasensyahan mo na.
Dito na lang tayo sa paboritong isawan ko. Ikaw ititreat ha? Sana okay lang sa'yo. Nakakunot ang noon nito pero tumango din. Napansin niya na mukhang hindi komportable ang lalaki pero hindi rin naman ito nagsasalita. Ito ba ang unang beses mo na kumain sa ganitong lugar? Sandaling natigilan ang lalaki habang kumakain. Umiling ito. Talaga? Napapansin ko kasi mukhang kanina ka pa hindi nagiging komportable. Nung nasa tricycle, dumating tayo sa bangketa at ngayon naman ay nasa isawan tayo. Mukhang hindi ka sanay sa mga gawain pang mahihirap. I've done those things already. Isa pa yan, magaling ka mag-Ingles. Sabihin mo nga sa akin, mayaman ka ba? Interview ba ito? Umiling si Naomi. Hindi naman, pero kailangan kitang makilala. Alam mo yun, dapat talaga matakot ako sa'yo kasi bigla-bigla ka nalang sumusulpot sa tabi ko. Oo, tinulungan mo ako ngayon pero hindi iyon sapat para pagkatiwalaan na kita ng gusto. Pagkatapos ng lahat, hindi maganda ang unang ipinakita mo sa akin. Kung tinatanong mo kung mayaman ako, para masigurado kung malaki ang ibabayad ko sa'yo, para maging modelo ko, mayaman ako. Kaya kitang bayaran ng malaki para lang mag-post ka bilang modelo ko. Anong kainte-interesante sa akin para maging modelo mo? Tinitigan siya nito ng mataman. Napansin niyang sandali rin na nagulo ito. Pero maya-maya ay nakabawi din. Sikat ka na ngayon. Kung magagawa kitang maging modelo sa paintings ko, umaasa ako na sisikat din ang paintings ko. Pero isang kalokohan lang ang lahat ng iyon. Gusto sanang itama ni Naomi ang mali. So far, masasabi niya na nakatulong talaga ng malaki ang naging pagkakamali na iyon. Pero dahil wala pa naman na nagiging damage ang pagkakamali, pinili ni Naomi na panagutan na lang din ang lahat. Napalunok muna si Naomi bago nagsalita. Yun lang talaga? Paano kung hindi mo naman ikasikat ang tungkol sa pagiging sikat ko kuno ngayon? After all, hindi naman talaga ako masasabing sikat at naputol ang pagsasalita ni Naomi na magkibit balikat ito. Gusto ko lang. Wika nito saka pinagpatuloy ang pagkain. Mukhang naging komportable na rin naman ito, hindi kalaunan. Walang tanong-tanong din na kinain ito ang pagkain nasa harap. Pwede bang gusto mo na lang din ako? Naisip-isip ni Naomi nang titigan na lang niya ito pagkatapos. Magkaharap sila sa upuan kaya naging madali para sa kanya na lalong titigan ito. At sa bawat pagtitig ni Naomi, pakiramdam niya ay lalong naluloka ang puso niya dahil lumalakas lalo ang tibok ng puso noon. Napakagwapo talaga ng lalaki. Kahit napaka-weird ng ugali nito, may malaanghel itong mukha. Inamin na ni Naomi sa sarili na physically attracted na talaga siya dito. Hindi rin naman talaga masama na magustuhan niya ito lalo na sa mga nakita niyang ipinakita nito sa kanya ngayong araw. What? Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Tanong nito nang mapansin ang kanyang matagal na ginagawa. Hindi na nagpakeme pa si Naomi. Ngumiti pa siya. Gusto ko lang din. Tumaas ang isang kilay nito. Ako yata ang dapat na matakot sa'yo. Tumawa siya. Hindi open book naman ako. And, hey, open book na hindi ko man lang pala formal na naipakikilala sa'yo ang sarili ko, no? Ako nga pala si Naomi. Alam ko, nabasa ko ang tungkol sa article sa'yo, sa Diaryo, remember? Oo nga pala. Pero ikaw, ano bang pangalan mo? Ni hindi mo man lang. Bago pa man matapos ni Naomi ang kanyang sinasabi, ay inilahad ng lalaki ang kamay nito sa kanya. I'm Rick. Rick without K. R-I-C. You can call me Rick. Tinanggap ni Naomi ang pagpapakilala nito. Nahawakan niya ang kamay nito at nang muling dumapo ang tila kuryente sa kamay niya sa ginawa, mas lalong nasigurado ni Naomi ang nararamdaman. May kakaiba, malaki at matindi talaga sa lalaking ito na hindi niya maipaliwanag. Walang schedule si Naomi ng araw na iyon pero kinailangan niyang lumabas. Birthday ngayon ni Martin at balak niya maghanda para sa birthday nito. Mamayang hapon ay magkakaroon sila ng salo-salo. Plano niyang bumili ng paluto na isang bilaong palabok at spaghetti. Bibili din siya ng 2 lechong manok. Inabisuhan na niya ang ilang mga kapitbahay nila na i-text ang ilang kilala din na kaibigan ni Martin na magpunta. Pero bago ang lahat ng pagbili ng mga handa ng matalik na kaibigan at masasabi na rin na kapatid ni Naomi, ay pumunta muna siya sa mall upang bumili ng regalo dito.
Balak bilhan ni Naomi si Martin ng bagong damit at pantalon. Palagi namang nakikita ni Naomi si Martin, pero itong unang beses na bibilhan niya ito ng damit. Hindi niya gaanong sigurado kung ano ang size ni Martin. Iba-iba kasi ang sizes ng pantalon nito. Minsan ay naglalaro sa medium, large at meron pa nga na extra large. 29, 30 o may mga umaabot pa nga na 32 sa pantalon. Dumedepende sa brand. Sa tingin ni Naomi ay mahihirapan siya. Wala pa naman siyang taste pagdating sa mga damit, lalo na't lalaki. Pero naisip niyang damit ang iregalo dito dahil hindi masyadong bumibili ng damit si Martin. Luma na din ang mga damit nito. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang mula sa kanyang likuran ay may kumalabit sa kanya. Anong? Rick! Kasabay na napatalo ng katawan at puso ni Naomi nang makita ito sa likuran niya. Wala naman itong ginagawang kakaiba doon. Simpleng nakatayo lang ito doon at kinulbit siya pero ang lakas ng dating nito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa ba halata? Walang kaemo-emosyon na wika nito. Sinusundan mo ko? Tumango si Charles. Ano bang ginagawa mo dito sa mall? Matagal bago nagsalita si Naomi. Matama na tiningnan niya lang ito. Totoo nga ang hinala niya. Sinusundan siya nito. Maraming tanong ang pumasok sa utak niya pero mas marami ang kilig na kanyang nararamdaman. Ramdam ni Naomi na mali iyon. Hindi ba dapat ay matakot siya dahil parang kung saan-saan na lang sumusulpot ang lalaking ito? Para itong stalker niya, ni hindi pa nga niya lubusan itong kilala. Pero iba ang nararamdaman ni Naomi. Mas nananaig sa kanya magandang nangyari kahapon kung saan siya tinulungan ito na walang hinihiling na kahit na anong kapalit. Hindi dapat siya matakot sa lalaki. Hinayaan na lang ni Naomi ang malakas na damdamin na lumukob sa kanya. Birthday kasi ni Martin. Bala ko siyang bilhan ng regalo. Martin? Nag-iba ang templada na mukha ni Rick sa sinabi niya. Siya yung kaibigan ko na parang kapatid ko na din. Sa bahay nila ako ngayon tumitira. Nang magkatrabaho si Naomi, minsan ay nagpahiwatig na siya sa mag-ina na aalis na sa poder ng mga ito. Napamahal na sa kanya ang dalawa pero dahil iniisip niya na napakalaki ng utang na loob niya sa mga ito, naisip niya na bumukod. Nahihiya na siya sa mga ito pero pinigilan siya ng mga ito. Parang pamilya na rin siya ng mga ito. Hindi pumayag si Nanay Teresita at Martin na umalis siya. Sa bahay ka ng isang lalaki tumitira? Sigurado ka ba na kaibigan mo lang ang lalaking ito? Napangiti si Naomi sa dalawang dahilan. Una, dahil hindi lang si Rick ang una nagtanong sa kanya ng ganoon. Marami sa mga kakilala niya na kapag nalalaman na magkasama sila ni Martin sa iisang bahay ay nagtatanong kung magkaibigan nga lang ba sila. Simula pagkabata ay magkasama na sila at sa pisikal na anyo ay hindi naman patatalo si Martin. Marami ang nagsasabi na gwapo ito at mabait din naman ito. Halos sabay din silang lumaki kaya hindi may iwasan na malapit sila. Dagdag pa sa issue na sa edad ni Martin ay hindi pa ito kailanman nagkakanobya. Sabi nila, kaya daw ganoon ay inaantay daw siya nito. Pero hindi sa tingin ni Naomi. O ayaw lang siguro niya naisipin. Para sa kanya kasi, kaibigan lang niya si Martin. Komportable siya dito pero hanggang doon lang iyon. Walang kahit anong paglakas ng tibok ng puso, kuryenteng dumadaloy sa balat o kung ano pa mang may kakategorya sa pakiramdam ng pagkagusto o pag-ibig. Hindi kagaya ng nararamdaman mong kakaiba ngayon kay Rick. Bulong na isang bahagi ng utak ni Naomi pero mas pinili niyang huwag pansinin iyon. Ang pangalawang dahilan ni Naomi ay dahil natutuwa siya sa reaksyon ni Rick ngayon. Kunot na kunot ang noon nito at kakaiba ang boses na ginagamit nito. Nagsasalos ba ito kay Martin? Isa na naman itong mali pero nasisiyahan lalo si Naomi doon. Ibig sabihin lang noon ay pinapahalagahan talaga siya ni Rick. May nararamdaman ito sa kanya. Para sa isang kagaya nito na madalas ay nakakunot noo, nakataas kilay at hindi yata marunong umiti. Tila isang tagumpay na ang malaman na may nararamdaman din ito sa kanya kahit papaano. She found him cute and attractive in that way. Anong inginingiti-ngiti mo dyan? Parang malapit nang magnit-ngit ang ngipin ni Rick nang hindi siya magsalita at nanatili lamang na nakangiti. Pinindot ni Naomi ang ilong nito dahil nakukyutan siya sa inasal nito. Wala, nakakatuwa ka lang, para kang nagseselos.
Ganoon ba talaga mag-care ang isang painter sa kanyang prospect na modelo? Whatever. Sinong Martin nga na iyon sa buhay mo? Tila naiirita ng sabi nito. Nasabi ko na kung sino siya, diba? Ikaw nang bahalang mag-conclude kung nagsasabi ba ako ng tama or what. Ngingiti-ngiting sabi niya. Pero kung gusto mo, para lalo ka maliwanagan, isasama na lang kita mamaya sa bahay para makita mo kung anong relasyon namin. Sumimangot ang lalaki. Fine. Pero sa isang kondisyon, sasamahan mo akong mamili. Bukod sa namumroblema sa kanyang bibilihin na regalo kay Martin, isa din na problema niya ay ang magbitbit ng mga kailangan sa paghahanda kay Martin. Masyadong marami ang plano niyang bilhin at wala naman siyang sariling kotse para hindi siya ganoong mahirapan. Tumango muli ang lalaki. Walang reklamo na sinundan siya nito sa department store. Nagsimulang tumingin sa Naomi ng kanyang bibilihin na damit. Sa tuwing may nagugustuhan siya ay pinapakita niya iyon kay Rick at tinatanong kung anong opinyon nito. Not good. Wika nito sa kulay pulang collar shirt na napili niya. Sandali lang iyon na pinasadahan ni Rick pero nagkomento na agad ito. Kumuha si Naomi ng isa pa niyang napili. Kapareho ng una ay ganoon din ang naging komento ni Rick. Sa mga sumunod pang kinuha niya ay puro iling ito. Umabot na sila ng 1 oras sa pag-iikot pero wala pa rin silang napili. Nagumpisa nang magtaka si Naomi. Yung totoo, gusto mo ba akong tulungan o hindi? Bakit lahat yata ng gusto ko'y inaayawan mo? Sabi naman ng ibang sales lady, maganda ang mga napipili niyang damit pero dahil gusto din niyang alamin ang opinyon ng kasama, sinusunod niya iyon. After all, lalaki ito. Mas may alam ito sa gusto ng kabaro nito. Puro din kasi babae ang sales lady doon. I don't like you buying gifts for this, Martin. Nanlaki ang mga mata ni Naomi. What? Kaya mo ako pinipigilan dahil lang doon? Hinayaan mong magpakapagod tayo sa pag-iikot sa loob ng 1 oras tapos ayaw mo lang naman pala na bilhan ko si Martin ng regalo? Hindi nagsalita ang lalaki pero nakita agad ni Naomi ang guilt sa mukha nito. Rick! Bumuntong hininga ito. Fine. The green one with white stripe is good. You go and get it. Binalikan ni Naomi ang sinasabi nitong damit. Naalala niya agad iyon dahil kahit ang sales lady ang sinasabing maganda daw ang damit na iyon. Marami ng araw nakabili ng damit na iyon dahil maganda at usong style. Nang makuha iyon ay sinubukang ilapat ni Naomi ang damit kay Rick para tingnan kung kasukat nito iyon. Kasing katawan kasi ito ni Martin. No, tanggi nito. Inilayo nito ang damit. Bakit? Ang arte mo naman? Pagkatapos mo akong lukuhin na. Huwag kang magpaka-ipokrita, Naomi. Ilalapat mo sa akin ang damit na yan pagkatapos ay ibibigay mo sa iba? Wika nito na para bang nasasaktan. Apektado ka talaga kay Martin? Amused na wika naman niya. Whatever. The one you are holding is the same as my size. Go and buy the pants you want to. Kung naiisip mo nakasize ko din siya, I'm size 30. Lumayo ito sa kanya pagkatapos pero pumunta lang naman sa isang gilid. Naku, nagsiselos yata ang boyfriend niyo, ma'am. Nakikiusyoso namang wika ng sales lady. Ha? Hindi ko siya. Naputol ang pagsasalita ni Naomi nang lumapit ang isang sales lady. Napansin niyang kanina pa siya nito tinitingnan. Kahit nang umalis sila sa lugar na iyon ay humabol din ito ng tingin. Pamilyar kayo sa akin, ma'am. Kayo po ba yung si Naomi? Yung aspiring commercial model na napapabalitang ang boyfriend ay si... Natutop ng sales lady ang bibig ng bigyan tingin nito ang kasama niyang si Rick. Oh my God! Siya nga yata si Charles? Charles Mority? Ha? Nataranta si Naomi. Nakilala siya ng sales lady. Dapat ay inasahan na rin naman ni Naomi na hindi siya makakatakas sa mga tao ngayon. Naging laman siya ng pahayagan. Napag-alaman niyang naging usap-usapan na din siya sa social networking sites dahil dinala niya ang pangalan ng sikat na pintor na iyon. Hinayaan niya ang naging pagkakamali ng writer. Pero dahil iba daw ang itsura ni Naomi sa litrato at personal, inisip ni Naomi na hindi pa rin naman siguro siya ganoong pagkakaguluhan sa publiko. Wala din siyang makeup ngayon kaya mas masasabi niyang mahirap siyang i-recognize sa litratong isinama sa article na iyon. Hindi yan si Charles Moretti. Hindi ko siya boyfriend. Nanlong mo sales lady. Ay,
Sayang naman ate, ang gwapo-gwapo niya kasi. Kagaya lang noong mga paborito kong The Abandoned Billionaires. Kapag sila ang nasa balita, updated talaga ako. Curious na curious nga ako kay Charles kasi wala siyang picture na ipinapakita sa madla. Hindi kagaya noong iba niyang kasamahan. May nakasali din na isa pang sales lady. Pero diba, Italian si Charles? Baka naman siya nga iyon. Mukha kayang foreigner ang lalaki. Hindi rin tayo sigurado. Mga Pilipino din ang international billionaires kaya wala silang lahi. Hindi kagaya ng lalaking iyon. Baka nga hindi talaga siya. Pag-uusap ng mga sales lady. Nahihiyang ngumiti si Naomi. Naghanap siya ng ibang dahilan para makaalis na agad sa lugar na iyon. Pangarap niya na sumikat at pakiramdam niya nakamit na niya iyon ngayon pero dahil alam niyang malaki ang loophole sa kanyang pagsikat, kailangan din niyang iwasan ang mga tanong tungkol doon. Sa totoo lang ay ilang paanyaya na ng interview ang natatanggap niya simula nang sumabog ang balita pero lahat ay tinanggihan ni Naomi. Mabuti na lang at naiintindihan ng mga ito na hindi niya gusto pampalakihin ang issue dahil na rin sa kagustuhan kuno ni Charles. Naging matagumpay naman ang pag-alis ni Naomi sa lugar. Binili niya ang damit na napili at pumili na lang sa ibang store ng pantalon na unang niyang nagustuhan. Ipinag-gift wrap niya ang damit at pagkatapos ay binili na ang mga planong ihanda para sa birthday ni Martin. Tinulungan pa rin naman siya ni Rick. Sinundan pa rin siya nito. Wala itong reklamo, wala itong imik. Hindi nga lamang sigurado kung dahil ba iyong sama-sama pa rin ang loob nito tungkol sa kaibigan niya o sadyang ganoon lang talaga ito. Pero kung ang una man ang dahilan, binabaliwala na lamang iyon ni Naomi. After all, hindi magandang dahilan iyon. Kahit natutuwa siya sa kaalaman na parang nagsiselos ito kay Martin, wala pa rin itong pakialam. Ang gusto lang nito ay suyuin siya nito para maging modelo nito. Hindi nito inaamin na may gusto sa kanya o ano. Kung ganoon ang sinabi nito, baka maintindihan pa ni Naomi ang gusto nito. Pagdating sa bahay ay ipinakilala niya si Rick kay Nanay Teresita. Dahil pareho silang may trabaho ni Martin, madalas ay mag-isa lamang ito sa bahay. May sakit man si Nanay Teresita, ay kahit papaano, nakarecover din naman na ito doon. Dahil sa mga therapy na isinagawa rito, nagagawa na ni Nanay Teresita na maglakad, pero mabagal lamang iyon. Ang hindi na lang na-recover nito ay ang paggalaw ng kanyang kamay. Pero kahit papaano, nakakagawa din si Nanay Teresita ng ilang gawaing bahay. Mahirap at mabagal lamang pero nakakaya din naman ito. Dahil doon, kahit may trabaho silang dalawa ni Martin, maayos lang na iwan ito sa bahay o di kaya ibilin minsan sa kapitbahay nila. Nang magmano si Naomi kay Nanay Teresita ay nagmano rin si Rick dito. Nagulat ang matanda pero nakita din ang kasiyahan sa mukha nito sa kaalaman na may isinama siyang lalaki pa uwi. Ilang beses na rin siya kasi nitong kinukulit kung kailan siya magkaka-boyfriend. Nanay, si Rick po. Sandaling natigilan si Naomi kung paano niya ipakikilala si Rick sa matanda. Alangan naman na sabihin niya na gusto siya nitong kunin na modelo. Kahit siya ngayon nawiwirduhan sa paraan ng pamimilit dito sa kanya. Nagtataka. Malamang ay ganoon din si Nanay Teresita. Magiging mahabang paliwanagan pa kung ganoon ang sasabihin niya. Kaibigan ko po. Nasabi niya na nagpakunot na naman ang noo ni Rick. Pero hindi rin naman nagsalita ito pagkatapos. Nagtulungan silang tatlo upang maihanda ang konting salo-salo para sa karawan ni Martin. Magiliw na tumulong din si Nanay Teresita at kahit papano ay tumulong din si Rick pero nararamdaman niyang hindi iyon bukal sa loob nito. Kung iyon ay dahil kagaya ng dahilan nito kanina nang namimili sila ng regalo, hindi na lang muli iyon pinansin ni Naomi. 6:00 ng gabi ay dumating si Martin. Nagulat pa ito dahil hindi naman ito alam na ipaghahanda niya ito. Pero napansin ni Naomi na mas nagulat ito nang makitang may hindi ito kilalang mukha na nasa bahay. Sino siya? Tanong nito. Kagaya ng ginawa ni Naomi sa pagpapakilala kay Nanay Teresita ay ganun din ang ginawa niya sa pagpapakilala niya kay Rick at Martin. Nagkamayan ang dalawa. Mas matagal iyon kaysa sa normal dahil tila nagsukatan ng mga ito ng titig sa isa't isa. Parehong kunot na kunot ang noo at tila may tensyon. Hindi naman niya masisisi si Martin kung bakit ganoon na lang din ang reaksyon nito. Ngayon lang siya nagdala ng lalaki sa bahay. Protective din ito sa kanya. Alam ni Martin ang naging nakaraan niya kaya naiintindihan niya kung bakit ito ganoon. Kapag may naikukwento din siyang lalaki na gusto siyang pormahan ay ipinapaalam niya agad rito.
Ito ang sumusuri sa mga iyon. Pinagkakatiwalaan niya ito dahil na rin sa klase ng relasyon na meron sila. Hanggang ngayon, wala pa rin na aprobado kay Martin. Hindi rin naman niya ginagawang malaking issue iyon, total. Hindi rin naman niya ganoong kagusto ang mga lalaking pinopormahan siya noon. Wala siyang maramdaman na kahit anong emotional connection. Ilang sandali ay dumating ang mga kaibigan ni Martin. Kagaya ng mga naunang nakakita kay Rick, nagtanong din ang mga ito kung sino ito. May ilang babae rin na kaibigan na dumating si Martin at napansin agad ni Naomi na ilan sa mga iyon ay nagpapakyut sa lalaki nang malamang hindi ito ang napapabalita sa kanya na boyfriend kuno niya na si Charles.